Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at saan man panig ng mundo basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Ano ko ulit yung ating katagang ni Salawikan ni Gat o si Rizal na ang sino mang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa malansang isda. So mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. wala na, Lagi kong sinasabi, wala na ibang magtutulungan at walang ibang magpaparangal ng ating bansa kundi tayong mga Pilipino rin saan man panig na mundo. So, yun nga po, eh, bagamat may mga mayroon tayong inupo na hindi, ito inupo, inupo, siyempre inupo, kasi hindi ko naman binuto si Bato. Hindi, sa totoo lang naman din talaga, yung sabi nga ng inalaman ko patungkol sa balita nga, bagamat absent sila sa kanilang mga kantungkulan, sa kanilang duty, sa kanilang trabaho na ilang linggo na nakalipas, na the same time, alam naman natin nun na nung wala pa yung warrant of arrest, hindi nating kasi nga nung wala pa yung yung kasagsagan pa ng pag nag-uumpisa ang balita na mayroon daw silang isa sa nakalista sa ICC na pangalan na pwedeng uliin o pwedeng litisin sa dahig si Senador Bato de la Rosa. So maram naman natin kung ano yung mga salita niya noon na dito, hindi ako magtatago, etc. Ganyan. Sabi niya, bring it on, ganun, parang sabi niya ganun. So, hindi siya natatakot, hindi siya matatakot na hulihin siya. Tapos hanggang palapit ng palit na nag-iiba na yung tono ng salita niya. So, hanggang sa ito, kasalukuyan, 2 weeks na nakalipas. Nalaman niya na mayroon daw warrant of arrest siya na mula sa mula sa ICC. So, asan yung tapang ni Senador Bato? Yung Bato, hindi na Bato, naging tinapay na. Hindi natin alam kung tinapay na yung pwede na pampakain sa sa may mga amag na. Malamang meron nagkaambag na kasi nga nawala na yung tapang niya harapin niya yung ICC. So bagamat mo kasi hindi yun nga, meron siyang isa sa PNP chief, isa siya sa PNP chief noon kapanahonan ni former President Roa Duterte. Yun, nalitis sila ng ICC. So, yun nga, nagkaroon nga ng lumabis ng pamamahala. So, yun nga po, nagkaroon nga ng actually, ang nagano nun na laging sinisisi sa Pangulo, yung na yan, kung bakit nagkaroon ng nahuli si Duterte, si ex-President Duterte, PRD, tapos itong mga susunod na mga nakalista sa mga yung drug wars na ni PRD noon. So bagamat hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, yun nga, nawala parang bula si Senator Bato sa kanyang opisina. Diyos ko. Hindi na nagtago na siya, hindi natin alam kung saan ilalim ng lupa siya nagtago. Siniptin niya na rin yung yung katawan niya na hindi siya pauhuli ng ICC. Bagamat maraming nagsasabi na kailangan litisin sila rito sa Pilipinas. Nga lang kasi nga, according to sa ICC nga, mayroon pa rin silang jurisdiction dito sa Pilipinas. So mayroon pa rin silang bagamat nahiwalay na tayo, bagamat nag-withdraw ang ICC sa Pilipinas, pero according sa mga balita mayroon pang kumbaga mayroon pang
optional o hindi exemption, yung ang tawag dito, yung mayroong pang due date, mayroong pa expire, hindi pa naman na-expire yun, parang mayroon pang ano, parang buntot, parang ganun. So mayroon pa na nabuntutan pa sila. Nabuntutan pa sila sa warrant of arrest, kung bakit nakaroon pa rin ng kapangyarihan ng ICC para mahuli sina PRRD at sa mga itong may nakalista, dahil po dun sa listahan ng mga ICC, dahil po dun sa ni Senador Trillanes na binibintang ang ang gobyerno ng Marcos. So yun daw ang isang dahilan. So nag-file ng human rights, tapos senador, hindi lang bago si Trillanes ng may dalawa pang nag-file na talaga ng file na yun Oo, tapos sinundan ni Senador Trillanes sa kanya, sa human rights na kalabisan o lumabis na pamumuno ng administrasyon ni Duterte, PRRD noon, sa drug of wars. So yun nga po, hindi na tayo pati nawala yung ni Bato. Yung bato sa langit, ang tamaan wag malagalit. Yun nga po. Yun nga po, sa nga po, yung alam naman natin pinili ng sambayan ng Pilipino na binoto na ilang milyon si Bato na para gumawa ng batas o maglitis ng mga kaso na o mga anomalya na isa sa katungkulan o isang trabaho ng mga Senado, nawala siya. So ilang araw na. So ang malupit pa naman yung anong tawag dito, yung trabaho niya sa defense yun sa mga yung opisina niya na hinahawakan niya. At the same time, yun nga po, si Senator Bato na nga, hindi na mahagilap kung nasaan na siya. malakas ang niya, malakas yung malakas yung radar niya na meron na daw siyang warrant of arrest, uhuliin na siya ng ICC. At tinig talaga din si Bato ayun nga po, asan yung sinasabi niya kay Trillanes na ngal-ngal ng ngal-ngal. PMP naman to, di naman sa hinano kay mga PMA o mga pulis na, pero kung alam mo naman na kung alam mo naman wala kang kasalanan o bakit mo hindi mo harapin, simple. Ganun lang kasimple. Kung matapang ka na alam mo na wala kang kasalanan, ba't di mo harapin? Simple. Ba't ka magtatago? Di ba? Kayo naman ang gumagawa ng batas. Diyos ko. Okay, sana kung aywan. Yan nga, yung pinaghahanap na nga siya ng so natin na tawag dito, manabang sabi ni dito ni Soto. Kasi nga ilang araw ng sabi nga ni President Tito Soto na yung kanyang trabaho ay ilang linggo na absent, wala ngang doon sa kanyang trabaho.
kailangan din pa naman yung mga budget. Siyempre, sila yung nag-ano ng budget din eh. Sila rin pipirma rin dun eh. May ano pa rin si Bato doon na pumirma. So, yun nga, hindi pa pumapasok si Bato sa kanyang trabaho. Absent siya. So, bagamat so, bagamat nga na para sa ano naman din sa mga ordinaryong tao, sa mga company na nagtatrabaho sa company, na pag wala no work, no pay. Oh, 'di ba? Samantalang ang mga senador, imabsent ka man, hindi ka man magtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang ano, magtago ka man. Sabi naman kasi nagtatago ayon sa balita. Magtago ka man ng ano, sunod ano pa rin yung active pa rin siya sahodin mo, sinasahod mo. So pwede naman right, pwede na mag-alibaw ng ano, mag magtago. Magtago ka sa ilalim ng lupa na mayroon kang bahay doon tapos ilang buwan. Buwan. Gag mo pasukan, napahayahay ka na po, sumasahod ka. Malupit din ng ano nila trabaho ng mga senador, no? Oh. Continuous ang trabaho nila. So, hindi talaga sila magugutom. Ilang milyon kaya, ay ilang thousand kaya sahod mga yan. No? Tapos, pinili sila ng sambayan ng Pilipino para gumawa ng batas. O di kaya yung panukala ng batas o para mayroong sandigan ng mamayan Pilipino sa kanilang mga batas. Tapos pinapasahod sila ng marasambayan ng Pilipino o ng mga negosyante nagtatax. Mga taong tapos ganyan lang, no. So parang mali talaga, no. Mali talaga. Diyos ko. Samantalang mga ordinaryong kaming mga kami, siyempre, ordinary rin tao rin ako eh. Kung wala kang hindi ka pumapasok, no work, no pay. So, talagang kahit nga magkakasakit ka nga, may sipon ka, may lagdag ka kung kaya pang pumasok. Iniisip mo na huwag mabawasan sahod, papasok pa rin eh. No, samantalang sa kanila, tataguan lang tatago lang siya, no. Tapos yung matapang pa naman sila nagsabi ng make my day, go ahead, no, ganun. Tapos ngal-ngal ka ng ngal-ngal, sabi niya kay Trillanes, ngayon asan na si Bato? nasa huling halakhak si former Senador Trillanes. Binas. Yan ang sinasabi sa ula, no. Yan ang sinasabi niya, no. Matatapang tapos ila naman buntot. Trillanes, tingnan natin. Trillanes. Saan? Ano nga natin? Ang ganda ng ano nito dito. Wala ata dito. Venus. Asan na ba yon? Trillanes. Diyos ko ba to? Hello po. Mabuti.
Ito yung sinabi ni Bato. Pagtugon ni Senador Bato de la Rosa nang hinga ng reaksyon kaugnay ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kasi sa dating senador, maaaring ilabas na sa Hunyo o Hulyo ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay De La Rosa at sa iba pang pangunahing personalidad sa nag-war on drugs. Sige, kalagkalagagagag yan na nga si Susi. Sige! Buhan! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sinabi rin ni Trillanes na maaaring sa mga darating na araw. Sige! Buhan! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sinabi rin ni Trillanes na maaaring sa mga... Ang tamang ni Bato. Asan na yung tamang ni Bato? Kung makita ka Bato, hanapin mo yung magtrabaho ka. Gusto. Tapag mo eh. No? Tapos mayroon pa sinasabi dito si Trillanes Senator si Trillanes. So yun nga, bagamat nga, ilang linggo na absence si Bato para magtrabaho, sumasahod pa rin siya, yan nagtatago pa rin. Kaya tayong mga Pilipino, kahit pa paano, tayo din may mag-isip-isip ng napakamalalim na kaisipan kung sino talagang madalarapat ay buto sa mga sa ating mambabatas. Nakakala natin ng gumawa ng mga batas na yung tawag dito yung kapakanan ng mamayang Pilipino, tapos sila din pala yung yung kumbaga umaharap sa mga bagay na nakakababa din ng kredibilidad. Inaangaan natin sila na ganito ganyan, tapos gano'n naman din pala mangyayari. So yun nga, kung sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, ganun naman talaga siya, matapang siya. Kung alam naman niya talaga na wala siyang kasalanan dyan sa AGK na yan, na sinasabi niya na wala naman siyang yung kumbaga malinis o may wala siyang pananagutan dyan, sumunod lang siya sa mga yung mandato niya, at harapin niya. Mahirap masabi kaya nga para at least kung sakali mayroon namang sakalin naman mayroong malilinis niya yung kanyang pangalan, malilinis ang kanyang puso. At the same time talaga, ang pagharap naman sa husgado, ang pagharap naman paglilitis, di mo talaga masasabi talaga kung sino ka. Saka nararapat naman talaga yan na isa sa kaparaanan, o talagang kung makikita mo talaga na hindi ka malinis ka, o hindi mo nagawa, o hindi mo kasalanan, o nakagawang kasalanan. Sa totoo lang naman, malaking bagay pa rin yung mga bagay na yan kung sakali man na umarap sila. Alilinis yung kanilang mga pangalan. Kasi lahat naman tayo dito sa mundo, may kanya-kanya tayong kaparaanan, o may kanya-kanya tayong mga dahilan, o may kanya-kanya tayo talagyan mga yung level ng
level ng pamuhay, level ng pagkatao, level na inaharap sa mga bagay na araw-araw nating pamumuhay. Ano, sir? Oo, sa totoo lang, Diyos ko. Yun nga, kasi sabi naman sa ang pagsasabi ng katotohanan ay ito'y kagaanan sa kalooban. Ang pagsasabi ng katotohanan, ito'y napakagaan o gumagaan sa kalooban. At the same time, mayroon naman pagkakataon talaga na kailangan mo dapat mong idepensa ang sarili mo. Sabi nga natin, kahit sino mangharapin mo, kung totoo ka at wala kang naagrebyado, wala kang alam na kasalanan, taas noo ka. Yan naman tayo mga Pilipino eh. Taas noo kahit kanino. Oo. Taas noo kahit kanino, basta alam mo talagang wala kang inaapakan, wala kang inaapi, wala kang nalabag na batas. Oo. Yan lang kasi, yun nga, yung nawala talaga yung ni Senator Bato, tapos, yun nga, tatapos namin naman isa din si Senator Lacson na nagtago nga rin siya. Pero nga, na-absurd to siya. Ayun, kung tawag dito sa yung kanyang hinaharap na kaso, na-dismiss o di kaya nawala o di kaya nalinis niya mayroon naman siyang abogado na para naman hindi na basta-bastang niya. Kaya lang kasi mayroong warrant of arrest na kasi. Masakit ka talaga yung katotohanan yun. Kung may warrant of arrest ka, pulis siya PNP chief siya, alam talaga niya. Pag hindi ka naman gagawa ng warrant of arrest, kung hindi ka kasangkot. Yun lang yung di ba? Hindi ka sangkot. Hindi kailangan mo ipagtanggol sa sarili mo. Dapat ipagtanggol niya yung sarili niya. Sa tingin ni Senator Boto, sa kanyang pagtatago ngayon, ang tawag dito, gumanda ba sa paningin ng karamihan in general karamihan ng tao? Siyempre, pamilya, andyan ang suporta. Mga kaibigan dyan suporta. Pero hindi naman lahat ng kaibigan o kamag-anak o di ka susuporta sa'yo. Kung alam naman talaga nilang lumabis ka. Mga sambayan ng Pilipino, hindi naman lahat yan pabor sa'yo. Yung mga bumoto sa'yo, kung may di ba, baka sabihin nila, baka lang parang lang, sayang talaga boto kay Bato. Yung pala talaga, mayroon pa talagang dapat ganito ganyan. Kung yung milyon-milyon na Pilipinos bumoto sa'yo, ipakita mo sa milyon-milyon tao na kaya mong harapin yan at patutunayan mo na wala kang kasalanan. Lang yun, may mataas naman ang pinag-aralan mo, may mga pera ka rin naman. Pwede mo ka naman magbayad ng kagaya ni ex-president PRRD, nililiti siya, sis. Hindi naman sa at alam niya, pa rin siya. Hinarap niya pa rin yun. Sabi natin kasi nga, tumuloy siya Tumuloy pa rin ng Pilipinas. Kahit alam niya na mayroon siyang warrant pa rin. So, pero yun ang isa sa masasabi ko rin na lalaki. Ayun lang yung masasabi ko lang kay PRRD na hindi naman siya nagtago. Hindi naman siya nagtago. At the same time, yung kay Bato, tapos yung part ng Duterte, ba't yung pagsisisi na bakit nagkaroon ng ICC dito, bakit mayroon pa rin power ng ICC para baguli sa mga nakaraan na yung human rights na kanilang sinangkutan na yun talaga yung mayroon pa ring buntot na mayroon pa ring balahibo na natitirang
kapangyarihan ng ng ICC. So yun talaga. Oo. Lumabis eh. Hindi naman talaga kaila sa isang Pilipino yan. Hindi naman kaila sa buong mundo yun. Gagawa ka ng sarili mong batas. Sa kami mong bakal. Mayroon ng pantunaw sa bakal. Bato nga na nadudurog eh. Si Superman hindi madurog-durog kahit gawin natin hindi madurog-durog 'yon. And din naman kay si Superman. Kailangan yung tapang. Lahat naman tao at matapang kahit saan yan. Pero nga lang, yung tapang dapat merong lugar. Yan ang katotohanan doon. So yun nga ako, Senator Bato, hindi ko mahanap yun kay Senator. Sabi nga ni Senador Pampilo Lacson, magtago siya ng maigi. Magtago ka ng maigi, Bato, sabi na Senador Bato. Oo, magtago siya ng mabuti. Pero hindi naman, yung kasunod nun na magtago siya maigi. Tapos, may karugtong dun na hindi naman niya sinasabi ni Senator Pampilo Lacson na yung sumasang-ayon siya na magtago siya na talagang gustong niya magtago. Yun nga na may dulo dun sinabi niya. Yun nga, sabi, tingnan natin nga. Baka mahagilap natin. Yeah, okay. So, Certainly po sa session will resume this afternoon, di ba? So, if elected again as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, then I already talked to the Senate President to request Senator Gatchalian to vacate Friday, November 14th, to give way to the resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. So may initial na pong commitment si Senator Min na ibigay yung... Hindi, ngayon mag-uusap kami ni Senate President kung ano yung feedback. Pero all systems go. Ito yata. Hindi pa rin nagpapakita si Senator Bato de la Rosa hanggang ngayon. Pero nakuha pa niyang biruhin si Senator Ping Lacson. Ayon kay Bato, hihigitan niya ang record ni Lacson sa tagal ng pagtatago. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention of surrender, magtago siya mabuti. Advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yun maghanap. Yun nga. Yun nga sinabi ni Pampilo Lacson, Senator Pampilo Lacson kay Bato na magtago siya ng maigi. Yan ang payo niya, magtago siya ng maigi kung ayaw niya talagang sumurrender, ayaw talaga niyang kusang mag-surrender sa ICC, yan sa pulis o sa autoridad. Nga lang, meron kasunod doon. Magtago siya ng maigi, tapos nagtago siya ng maigi, tapos nakalimutan ko na. Pagtago siya ng maigi, Hindi pa rin nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Kita niya
niya ang record ni Lacson sa tagal ng pagtatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention of surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho Ayun, magtago siya ng mabuti pero inutusan na panukala naman niya sa law enforcers law enforcers, sabi ni Senador Pampilacson na hanapin din siyang maigi. So okay naman talaga. Oo. So, sabi niya pa ni Bato na kasi nga noong nga si Pampilo Lacson nga, yung Senator Pampilo Lacson nagtago din to meron din siya inaharap na kaso, pero napatunayan naman na kay Senator Pampilo Lacson na napatunayan naman na hindi naman siya guilty, hindi naman walang katotohanan. So napanalo niya yung kaso. Kay Bato naman na advice nga ni Senator Pampilo Lacson na magtago ka maigi. Magtago ka na, higitan mo yung nagawa ni World of Record ni Senator Pampilo Lacson. Sabi niya ni Bato sabi ni Bato na higitan pa niya daw na lalagpasan o di kaya i-break niya yung record ni Senator Pampilo Lacson sa kanyang pagtatago. Kaya nga, sige, magtago ka ng maigi. Sabi ni Senator Pampilo Lacson naman, magtago ka ng maigi. Iigihan mo magtago. Nga lang, matas naman, ayon naman sa kanyang payo niya sa mga pulis, ulihin nyo rin siya maigi. Hanapin nyo rin siya maigi. Oo. Trabaho naman kasi ng mga pulis yan. So, yun nga po. So, bagaman na yung nakakalungkot nga dyan, binoto ng sabayan ng Pilipino na milyon na tao na bumoto at nagtiwala kay Senator Bato. Tapos, ganyan lang mangyayari. So, tago. So, tapos, ito pa yung pinakamaganda sa mga senador. Kahit ilang araw, absent sila o hindi man lang sila kaya ni Pampilo Lacson na nagtago na ilang buwan, umabot ba ni isang taon, tuloy-tuloy pa rin ng sahod nila. So magandang buhay talaga ng senador. Buti niyo nga rin ng senador. Oo. Pero sa akin, hindi ko naman sinasabing ayaw ko magpayaman sakaling pero sapat lang yayaman. Yung baga, mayroon kang sasakyan na isa o dalawa o sasakyan o tatlo. Pero mga mumurahin lang na sasakyan. Tapos may maayos na bahay, simple may insurance sa mga anak, asawa na hospital. Oo. PhilHealth, sapat na yun. Pangkayang araw-araw may hindi ko naman sinasabing baka sabihin niyo ipokrito naman ako. Hindi ko sakaling naman ako na maging hindi naman kanya-kanya naman tayo ugali. Sapat na sa akin yung insurance ng ma-hospital ka kasi lahat naman tayo tapos may araw-araw na may gastusin, sakaling may outing, may pang-outing. Tapos may panggasolina, kung saan ka mapunta. Okay na yun, masayang buhay na yun, Diyos ko. Tapos, yung pinaka-important din sa buhay, yung every Sunday, the Lord's Day, meron kang pagsamba, yun nga. So, ganun pa man kay Bato, Diyos ko, binuto ka ng milyon tao, tapos tatago-tago ka lang na tapang-tapang mo po naman noon na sabi mo kay Trillanes na make my day. ngal dyan mo Trillanes. Sige, gusto mo sumama ka pa. Yan yung sinabi niya kay Trillanes. Ay Diyos ko. Yan. Yan nga kinain ni Bato yung tapang niya na payag niya sa media na sumama ka pa sa Trillanes kung dumating mga ISIS at ako'y kanilang pupusasan.
at ako'y uhulihin. So, nawala yung tapang ni Bato. Naging yung Bato, naging, naging tinapay, naging munay. Yan nga po, so, tayong mga Pilipino, hindi naman lahat ng hindi naman lamat ng kay bumuto naman kay Bato. So, yun nga, binuto ng milyon-milyon tapos kanya na mangyayari na hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho. Sinabi pa naman ni Senator Vicente Soto na ang kanyang trabaho ay napabayaan na. Tapos yung may sa budget, kailangan din ng kanyang presensya. So, nakakalungkot din. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot din talaga. So, yun nga po, yung tapang, lahat naman tayo matapang. Dapat, yun nga lang, dapat nasa lugar. Kita mo si Trillanes, yun ako, hindi naman pero bilib naman talaga ako doon. May patapang na may patutunayan. At may yung nang tatabang-tabang ka, wala ka naman patutunayan. Yung ganang, meron naman mga taong ganun, matapang, dahil meron. Pero pagdating naman na sa tunay na labanan, wala na. Dapat harapin niya kung alam niya naman talaga na wala siyang kasalanan patungkol sa kanyang hinaharap na kaso. Mabilis naman ipanalo yan. Basta totoo, basta wala kang nilamangan, wala kang nalamangan, wala namang kang kasalanan talaga. In the same time, ICC yan wala namang wala namang malakas dyan, wala namang mahina dyan. Basta't mayroon kang ebidensya at napatunayan naman talaga na not guilty ka. Yan naman ang batas at saka walang makakalagpas sa batas kung talagang nasa batas din ng Diyos din yan May mapapanugutan ang lahat may nagkakasala. Pero hindi naman nila kasi naiintindihan yon, yung hindi lahat ng na mayroong kaso at nalilitis at nagkasala, napatunayan na nagkasala ay ikaw kulong. Yun yung umpisa talaga ng isang pagbabago ng buhay. Meron salamat tayo ng mga ganun na process. Hindi kagaya na talagang, even kahit nga may death penalty. Sa totoo lang, gusto ko ang pangarin yung may death penalty. Kasi bawat death penalty at meron pa rin tawag dito yung panahon, oras na magsisi. Alam niyo po talagang hindi lahat ng hindi sinasabi na sa kabanalan ng salita ng Diyos na once nagkasala ka, talagang kasalanan mo talaga, mamamatay ka sa kasalanan. Mayroong pagbabago, mayroong pang panahon. Isa rin yung batas na isa kang, napatunayan kan mayroong kang kasalanan, kung hihingi ka ng batas, otoridad, mayroong kang pagsisisi, mayroong kang karapatan, mayroong kang pang panahon, ipaglaban mo yung sarili mo. Yung nga, ang matatalino talaga na mga tao, inaharap talaga yung mga problema, inaharap talaga yung mga kaso, at papatunayan talaga nila na andan nilang patunayan, andan nilang paglaban na wala silang kasalanan. Kung meron silang mga kasalanan, o di tanggapin. Alam nyo, ang patanggap talaga, ikapurihan sa Diyos yan. Kalinisan sa Diyos yan. Kalinisan sa Diyos yan. Ay pagtanggap mo na alam mo nagkasala ka, alam mong nangyari, ginawa mo, tapos magsisi ka sa harapan ng Diyos. Malibang umarap ka sa husgato, higit sa lahat, nasisian pa ang Diyos nun. Ikakarangal ka ng Diyos. Hindi tao ka magkapaparangal sa'yo. In the same time, lalo ka pang matatanyag yan, lalo ka pang kikilalanin na tao ka. Kung harapin mo yung mga kaso ng harap na binabato sa'yo na isinampa sa'yo, mas maganda kung yung kaso napatunayan na wala ka talaga, napatunayan na not guilty ka, praise God. Tapos doon tayo minsan talaga nakakalapit o di kay
tawag dito, inahayaan din ng Diyos yan. Kasi nga, ang Diyos talaga, mahal tayo ng Diyos eh. Kasi alam ng Diyos na, gustong-gusto ng Diyos na tawagin natin siya. Lapitan na siya, kumatok tayo dyan sa gitna ng mga paraan na mga problema na mabibigat man, magaan man, walang basta. Ang sabi gusto ng Diyos, lagi tayong lumapit sa Kanya, magpakumbaba. May pagkakataon pa sa lahat ng mga sa lahat ng nasampaan o di kaya may mga waris lang sa ICC. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang yung buhay, hindi pa huli yung panahon nyo. Kaya pang kain nga lang kasi pag hindi talaga alam yung langit at hindi nila alam yung imperno, ay basta sa pansarili lang, kumbaga mayroon tawag yan yung isipan lamang. Sa kanilang damdamin lang o sa kanilang personalidad lang. Yun yung nalalaman lang sa kanilang sarili. Kaya marami rin naman talagang mga matatalino na marami naman talagang natatalino na mga sasalita ng Diyos. Ito, huwag kayo magalit, mga sakaling may mga talaga matataman. Hindi lahat ng kamangmangan sa salita ng Diyos mapapahamak. Yung mga matatalino na wala, napakatalino nila pero hindi nila alam ang salita ng Diyos, mapapahamak sila. Yung sinasabi nito, matatalino kayo sa mga written, matatalino kayo sa mga batas, matatalino kayo sa mga sport, matatalino kayo sa mga debate, matatalino kayo sa mga bagay na paano magpayaman, matatalino kayo dumipin sa sarili yung kaparaanan, matatalino kayo sa mga bagay na dumiskarte, pero mangmang naman kayo sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Aring Solomon, bangkin ko man ang kayamanan o mga bagay dito sa mundo kung wala naman ako sa paanan ng Diyos o hindi ko naman nanamnam o hindi ko na maalam yung salita ng Diyos. Ito ay walang baliwala. In the same time, sinasabi naman ng Panginoon na kamangmangan sa salita ng Diyos, mamapahamak. Alam niyo po talaga yung mga bagay na yan, hinaharap yan. Kaya niya hindi naman sa ikaw matapang na make my day, kahit sumama ka Patrianes, matapang ka sa matapang. Kaya mo ilabas yung tapang mo. Dapat matapang ka na mayroon talagang katotohanan. Pero mas maganda nga, kakabagaan ng Diyos yung mapagkumbaba eh. Kita mo si Trillanes, inamon ni Duterte na upakan daw. Sige. Ayan yung talagang tunay na lalaki. Wala. Ano talagang tunay na lalaki? Diyos ko, tunay na matalino. Ayun nga po. Iso nga yun nga po kay Senator Bato, yung binoto ng sambayan ng Pilipino, hindi naman niya yun hindi naman niya naharap ang kanyang trabaho sa mandato ng kanyang sinumpa o mandato ng sambayan ng Pilipino. Ano yan? Dapat para sa akin yung mga ganyan talaga, pinuputol na yung dapat magkaroon ng batas na yung mga ganun. Hindi na pwedeng sahuran yan. Sasahod ka ng walang ginagawa. Paano yung mga staff nila? Di maghanap din sila ng bagong trabaho nila. Yan lang yun. Matatalino naman yun. May pinag-aralan ng mga staff niya. Kailangan na magtatrabaho sila na wala silang tatrabaho na walang mandato ng kanilang mga boss. Di maghanap ng trabaho kasi bilang yun. Dapat din para sa akin lang naman din hindi pinapasahod na yun. Dapat may batas na yun. Magtatrabaho sasahod ka ng kahit paano pag bumalik na-absure to? Di mas maganda kung ma-absure to. Pag samantalahan sakaling di iskat yung sahod, walang sahod. Yung sahod niya, bigyan niya lang sa mamahirap o na lang nakatulong pa si Bato.
Nakatulong pa yung mga batas na ano, mga congressman, mga senador, mga ano, yan ang mga flood control niya. Sa mega shout out sa inyo pong lahat. Hindi nga po yung ano, pagharap ng katotohanan ay kaluwagan ng kanyang ang pagharap ng katotohanan saan mang lugar o saan man sitwasyon ng panahon. Pag dinarap mo yung problema na, dinarap mo yung katotohanan na yan, laban sa'yo, at hanapin mo talaga ang katotohanan, i-depensa yung katotohanan, i-depensa mo yun na alam mong wala ka, kaluwagan yan. Kaluwagan yan sa dibdib yan. Oo. Okay, tama si, ano po, si Congressman Laila de Lima ngayon. Oh. Inarap niya yung pagbabato sa kanya ni PRR din nun. Oh. Kumbaga, paano rin yung dati nun. Medyo, ang lupit din na nang nangyari din sa kanya. Oh. Pero kita mo, inarap niya. Oh. Nakulong siya na ilang taon. Napatunayan. Yan ang tunay na Pilipino. Oh, taas no kahit kanino. Kaya sabi ko sa inyo po, ayun nga, yung katagang ano ni Dr. Gato Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa malansang isda. Ang tunay na Pilipino hindi umuurong sa labanan. Marami ba Pilipino? Sana may maraming Pilipino dito. Sana subscribe nila ako. So yun nga po, dapat harapin ni Senador Bato. Yung mandato ng mandato sa kanya ng taong bayan. Sila ay gumagawa, ang senador gumagawa ng batas yan para sa ika-alituntunin ng pamamayan ng Pilipino. So yun nga po, yun nga sabi ni Senador Panfilo Lacson, pag-iigian mo magtago. Pag-iigian mo magtago. Kasi sumasawad ka rin naman. Hindi ka naman maubusan naman ng budget yan o ano, pag-iigian mo na magtago. Nga lang, may kasunod doon. Hanapin nyo rin ang maigi sa lahat ng mga kapulisan. So, hindi naman po, ito yung payo lang po at saka isang spiritual na advice o spiritual na pamamayag. Hindi lahat po ng ang pinakadabis po sa totoong tao ay harapin ang lahat ng problema at hindi tinatalikuran lahat ng problema. Ang tunay na tao talagang may marangal at may dignidad at mayroong prinsipyo sa katotohanan, lumalaban sa katotohanan. Malupit. Alam ko parang malupit yun. Ako napaisip din niya. Ang tunay na tao na mayroong dignidad at may prinsipyo, umaharap sa katotohanan, umaharap sa totoong laban at hindi nagtatago. Diba? At ang matatilo ng tao, yan, kaya nila ipaglaban o kailangan nila ipagnalo ang kanilang laban. Lalo na pag may kasama mo ang Diyos, o kasama mo meron kang humbleness, meron kang talagang hanapin mo katotohanan mula sa Diyos. Pinakadabis yan. Pero hindi lahat naman nakukulong ay masasama. At lahat naman ng nakukulong ay mayroong pagkakataon mapalapit sa Diyos. Maraming mga nakukulong, marami ng convicted, marami ng masigit pa sa kalagayan ni Bato na mamatay tao, lahat ng dyan na ay nakikilala nila ang Diyos kasi nga mayroon talaga silang gusto nilang gawin sa buhay na magbago. Ang Diyos ay lagi andyan. Ang Diyos, ang Panginoon ay nariyan lagi, any time of the day. Every single day. Handang magpatawad ng ating Panginoon, handang palinisan ng kanilang mga puso na magkaroon ng kalinawagan ng kaisipan. Hindi ang lahat ng nakulong o makukulong ay talagang hanggang doon na lang buhay nila o talagang frustrated na talaga sila. May pagkakataon pa, mayroong pagbabago pa sa buhay na naghihintay ng tagumpay. At karangalan
ng iyong pamilya at karangalan ng iyong sarili, at higit sa lahat, karangalan ng Diyos sa umarap ng problema. Magpakatotoo. No. Hindi pa pwedeng sama mo ba ako? Gusto mo, sumama ka pa, Trillanes. So yun nga po, may pag-asa ang may pag-asa ang tao. Basta ang kanyang hanapin niya lang katotohanan. Paglaban niyang katotohanan. At in the same time, dapat laging magpakumbaba. At the same time, wala nang ibang lalapitan sa lahat ng abogado, sa lahat ng matatalino na abogado. Ang Diyos, kung makikilala niyo maging abogado niyo, kung makikilala niyo na tunay na abogado niyo ang Diyos. Diyos ko, walang talo sa Diyos, walang talo sa paglapit na humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Walang talo sa lahat ng humihingi ng tulong sa Diyos. Yan ang tandaan niyo po, lahat panalo. So Luzon, Visayas at Mindanao, this is Marawit Vlog muli nagsasabi sa inyo, this is Marawit Vlog na nagsasabi muli sa inyo na maging magpakatotoo at maging totoo at harapin ang totohanan at marami pang buhay at totoo na naghihintay po sa atin. Sa lahat po ng mga naakusahan, inuuskan, lapit kay God, lapit kay Jesus, ang tunay na abogado na magtatanggol sa inyo at magpapanalo sa inyo kahit man ano bang kaso ang haharapin nyo. Kay God may panalo, kay Jesus may panalo. So God bless po Pilipinas, mabuhay po ang bagong Pilipinas sa ating lahat. Saan man panig ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. At muli kong sasambatin ng katagang salawikani, Dr. Gato Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling bansa ay higit sa amoy sa malansang isda. Kaya huwag tayong maging malansang isda. God bless Philippines.